Itong si Mikey Williams ayon doon sa mga reports ay malapit nang pumirma ng kontrata dito sa Converge Fiber Xers. Pero hindi pa tiyak kung ito'y mangyayari nga at merong mga naniniwala na baka sign and trade ang mangyari dito. Ibig sabihin, pipirma ng kontrata itong si Mikey Williams dito sa Converge pero ite-trade din ito sa San Miguel. Baka ipalit dito si Wami Tiongson o di kaya naman si Chris Rosales at isang draft pick. Marami kasing naniniwala na baka ang iniisip ng Converge ngayon itong si Mikey Williams ay hindi na makatutulong dito sa Fiber Xers at baka makagulo lang dito sa kanilang rotation, lalo na at maganda nilalaro ng kanilang lineup. Total, nakuha na nila si Calvin Abueva at parating na rin dyan si David Defonso. Meron ding mga balita na makukuha pa nila itong si Encho Serrano. So baka hindi na talaga nila kinakailangan itong si Mikey Williams at yan ang dahilan kung bakit malamang ito i-trade na lang nila dito sa San Miguel Beermen. Kapalit nga nitong si Rosales, si Tiongson o kaya ng draft picks. So kabilang yan dito sa mga nakikita natin na posibleng mga gawin nitong si Coach Delta Pineda. Kung ikaw naman si Leo Austria, tatanggapin mo na siguro yung ganyang klaseng alok dahil hindi naman lingid sa kaalaman na lahat na namumroblema ang San Miguel pagdating dyan sa posisyon ng gwardya. Kaya nga noong finals kontra TNT, yung game 5 and 6, hindi na ginamit itong si Wami Tiongson, yung kanyang backup guard para kay Chris Ross at ang ginamit niya ay yung third stringer na si Chris Rosales. Kung si Mikey Williams ay mapupunta sa San Miguel Beer, mag-iimbang ang kompleksyon syempre nito dahil alam natin na magiging mas maganda yung rotation ng San Miguel pagdating dito sa gwardya at magiging isang consistent scoring threat na rin ito si Mikey sa San Miguel. Alam din natin na itong si Mikey Williams, kaibigan niya si Chris Ross, so wala yung magiging problema kung siya ay maglalaro nga para dito sa San Miguel Beermen. So ito sa mga deals na posible na maganap na talaga. Ito namang si Coach Cheng Giao ay posible na makagawa ng isang transaction dito sa Titan Ultra at baka makuha raw nila mula dito sa Titan Ultra itong si Gio Ambohot. So magkakaroon na ng 6'8 forward itong si Coach Cheng Giao na merong 3-point shot. At kung familiar kayo sa mga big men ng Reino Shine, ganyan ang talagang ginagamit ni Coach Cheng. Katulad nila Bob Belga, J.R. Quinyahan, Jewel Ponferrada, Kit Datu, mga big men na may 3-point shot at parang yan ngayon ang gustong gawin. At gamitin itong si Coach Cheng Giao kaya gusto niya ma-acquire itong si Gio Ambohot dahil alam naman natin ganyan ang estilo ng laro nito. Ito si Ambota hindi naman masyadong nabibigyan ng minuto dito sa Titan Ultra kaya mababa lang yung draft value nito. Pwede kahit second round pick lang ang ibigay nitong si Coach Cheng Giao po pwede na yan. Kaya magagamit ng mabuti ni Coach Cheng itong si Ambohot at maliit lang yung magiging kapalit in terms ng value. Kaya magiging magandang move ito para dito kay Coach Cheng Giao at sa Rain or Shine Elasto Painters. Alam natin na itong si Kit Datu nagre-recover pa. So mas makabubuti talaga na kumuha sila ng iba pang mga players na talagang magbibigay ng dagdag na ceiling dito sa lineup nitong Elasto Painter sa ngayon. Itong si J1 Bohot, sabi nga nila maganda ang prospect nito. Hindi lang talaga nabibigyan ng pagkakataon doon sa mga teams na nilaruan niya. Una sa Converge, pangalawa dito sa Titan Ultra. Baka sabi nga nila third time's the charm pagdating dito kay Gio Ambohot kung siya mapupunta dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Kaya magiging isa yan dito sa talagang sasabihin natin na magiging kaabang-abang pagdating dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Ngayon, ito namang si Coach Cheng Giao, mayroon ding mga ibang plano yan. Pero sa kasalukuyan, yung pag-sign dito sa kontrata kay Gio Ambohot ang kinukonsidera na prioridad ng coaching staff nitong Rain or Shine bago magsimula second conference. Itong NLEX Road Warriors ay baka daw i-trade dito si JV Mocon either dito sa Barangay Ginebra, Magnolia or Meralco. Maraming mga teams ngayon ang interesado na makuha itong si Mocon. Itong NLEX kasi ang gusto nilang gawin, i-trade to si Mocon daw sa sister team katulad ng Meralco or TNT. Pero problema kasi ito si JV Mocon mag-i-expire na yung kontrata. So kung ikaw yung TNT at Meralco, mahirap kumuha nung magiging free agent na dahil baka hindi yan pumayag na pumirma ng long-term contract. Siyempre, ang gusto ni Mocon maging free agent para makita niya kung magkano yung i-offer ng iba't ibang teams para sa kanyang serbisyo. Ngayon, alam din naman natin na kung yan ay trade sa Ginebra or sa Magnolia, kahit ano yung salary gusto niyan, kayang-kayang ibigay ng dalawang teams. So, hindi na ako magtataka kung yan talaga ang pipiliin ni Mocon.
Kung ikaw naman yung NLEX Road Warriors, kinakailangan na siguro i-considerang mabuti kung ano ba yung magiging kapalit nito. Kahit nasa rival company itong Hinebra at Magnolia, kung okay naman yung ibibigay na kapalit, bakit sila tatanggi? Itong si JV Mocon, ang importante kung ikaw ang NLEX, kung mawawala itong si JV Mocon, dapat meron kang makuhang kapalit mula sa Hinebra, for example. Kaya nga ito naman Barangay Hinebra, kung madadagdag si JV Mocon, malaking bagay yan dahil itong si Mocon, pwede yan na maging shooting guard, pwede yan na maging small forward. So madadagdagan sila ng mga scoring opportunities para dito sa kanilang roster. Kaya nga sa tingin ko, kailangan lang gawin ng Barangay Hinebra, gandahan yung offer para dito kay Mocon at mapapasagot na nila itong si Coach Jong Wichiko. Ngayon, marami namang mga players ng Hinebra na pwedeng i-trade yan. Actually, mas marami silang pwedeng i-trade kaysa doon sa i-retain doon sa lineup nila. Kaya nga itong, sa tingin ko, si Sonny Estil pwede nang i-trade yan para dito kay JV Mocon. At magiging maganda na ang kalalabasan nito para dito sa Barangay Hinebra. Ang isang team ngayon na kinakailangan din gumawa ng malaking adjustment sa kanilang roster ay itong Terra Firma Jeep. Sa kasalukuyan, wala pa ring linaw kung anong mangyayari dito sa rights ni Christian Stan Hardinger at dito sa sitwasyon ni Kay Marcarino na balita'y gustong makuha ng ibang mga koponan. Ang pinakamalaking balita dito sa Terra Firma ay meron daw mga kumpanya na interesadong bilhin ito. So ito nga kayang Wilcon Depot ay bibilin itong Terra Firma Jeep. Mukhang itong Star Horse daw gusto ulit subukan na sumali sa PBA kahit na din na yung una nilang application. Pero sa tingin ko mas likely itong Wilcon Depot o kaya Chooks to Go ang makakabili dito sa Terra Firma. Itong Chooks to Go, kahit parehas sila na produkto nitong Magnolia Hotshots, hindi naman siguro yan magiging problema kasi pwede namang magpalit ng pangalan nitong Magnolia. Pwede silang maging Pure Foods o kahit anong produkto ng SMC, ang daming product niyan na pwedeng pagpilian. At nakita nga natin na itong MVP Group, pinayagan yung Converge Fiber Access na makapasok dito sa PBA kahit pareho sila nasa telecommunications. So, pwede namang magawa ng paraan yan. Kaya nga ito talaga yung pwedeng mabago dito sa Magnolia Hotshots ngayon. Kaya nga wag na tayong magtaka kung itong Magnolia ay payagan itong Chooks to Go na makapasok. Ngayon, kung ang Chooks to Go ay bibili nga itong Terra Firma Jeep, ang magiging tanong dyan, sino-sino yung mga players na mare-retain nito? Dahil sa ngayon, may mga valuable at mahahalaga pa rin mga players itong Terra Firma. Kahit napamigay na nila yung draft pick nila, nandiyan pa rin yung Ahan Misi Brothers at itong si Kay Marcarino, yung rights kay Stan Hardinger, si Louis Sanggalang, at syempre ito si Mark Nonoy. So hindi naman matatawaran yung husay din ng lineup nitong Terra Firma at yan ang dahilan kung ba't marami nagsasabi na kung sino man yung bibili dito sa Chooks to Go, magiging maganda yung chance nila na makapaggawa ng isang competitive na koponan. Basta wag lang nila gayahin yung ginagawa ng Terra Firma na pinamimigay lahat noong mga draft picks at players sa SMC. At bago tayo magtapos ay batiin natin yung ating mga taga-subaybay. Sila Jonel Alagon, si Katsakino Dukusin, si Monde Guzman, Dexter Domer, Ronald Perbosidad, Ireneo Salangsang, si Malyari Mascareñas, Joseph Pineda, si RG Bueno, Joshua Giray, Espejo at Rosales Family, si Enju, si Dexter Domer, si Anthony Alon, si Michael D. at ang iba pa.